Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung 1,000,000% conflict of interest ni Toby Chango. Pero before natin pag-usapan, binanatan po ni Yossi Castro si Toby Chango sa mga previous statement nito. Ayan o, sabi dito sa report, Yossi Castro hits Chango over baseless vote buying claims in VP Sara's impeachment. Hiningan siya ng reaksyon kasi ng mga reporters kanina. Pakinggan natin mga kababayan. Linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-influensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Chango. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chango para mapatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang vice presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects noong panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chango. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya nakakasama or where he belongs, diba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat nyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chango. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Billionario. Yusek, in response, Kong Toby Chango said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? So, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay huwag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chango? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Last. Basag na basag si Toby Chango. DDS congressman na si Toby Chango mga kababayan. 1,000,000% DDS. So ang pag-usapan natin yung 1,000,000% conflict of interest ni Toby Chango. Yung conflict of interest niya sa negosyo habang siya isang congressman. Kasi hindi na ito simpleng issue ng negosyo mga kababayan. Malinaw na tong banggaan ng kapangyarihan at personal na interes.
Kasi habang si Toby Chanco ay nakaupo bilang congressman ng Nabotas, siya po ay chairman ng House Committee on Fishery, on Aquaculture and Fishery Resources. Ang mismong lupon, mga kababayan, na gumagawa ng mga policy para sa sektor ng pangingisda. Pero ang kumpanya ng kanyang pamilya, mga kababayan, yung Trans-Pacific Journey Fishing Corporation, ay ang pinakamalaking importer ng galunggong dito sa ating bansa, lalo na noong 2024. Sa madaling salita, siya yung gumagawa ng rules. Habang yung kanyang pamilya ang siyang gumagawa mismo, nagkikinabang mismo sa mga ginawang rules. Di ba? At ang pinakang malaking red flag, top importer habang siya ay nasa komite, mga kababayan. Ayan. There was conflict of interest on the part of his house colleague, sabi. Toby Chanco family is the biggest importer of galunggong. Ridon brings up galunggong importation, Chanco link in the DA budget hearing. Yan si Toby Chanco na nagmamalinis. Bicol Saro, September 2025, September 16. Report ng Manila Bulletin. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon wondered out loud Monday, September 15, whether or not there was conflict of interest on the part of his House colleague, Nabota City Lone District Representative Toby Chanco, when his family's company became the biggest importer of galunggong last year. During the hearing, Ridon asked Tio Laurel, DA Secretary, about the company's galunggong importation in the last quarter of 2024. According to Laurel, the DA approved the importation of 35,000 metric tons of galunggong and additional 3,000 metric tons before 2024 ended. Sobra kong magmalinis ito, Bichanko. Pero yung kanyang company, 1,000,000% na may conflict of interest. Yung kanyang negosyo, habang nakaupo siya bilang chairman ng Committee on Aquaculture and Fishery Resources. Kita na ninyo, mga kababayan. So dito, mga kababayan, pumapasok yung matinding tanong. Paano naging number 1 importer yung kumpanyang konektado? Sa isang mambabatas na nasa committee na siyang nagre-regulate ng industriyang yon, mga kababayan. So ito yung definition, eksaktong definition ng conflict of interest. Kapag ang isang opisyal ay may personal o family interest sa sektor na siya mismo nagdidikta ng polisiya, malinaw ang ibig sabihin. Di ba po? Ngayon, yung dominasyon sa import, sino yung nalulugi? Habang nahirapan, mga kababayan, yung ating mga lokal na mga mangingisda, bumababa yung kanilang huli. Tumataas yung kanilang gasto sa pangingisda. Ang nangyayari, isang kumpanyang konektado sa kapangyarihan ang siyang nakakuha ng pinakang malaking share ng import permits. Ibig sabihin, mga kababayan, sa simpleng salita, abang dugmok ang ating mga lokal na mangingisda, may ilang mga malalaking isda na kumikita, mga kababayan, sa pagpasok ng mga imported na isda. Ang pinakamalaki, yung kumpanya nito, Bichango, yung Trans-Pacific Journey Fishing Corporation, pag-ari ng kanyang pamilya. So bilang house member, mga kababayan, may tinatawag siya na insider advantage. Bilang miyembro ng committee, may access siya, mga kababayan, sa policy discussions. May impluensya sa importation rules. May boses sa supply decisions. Tama po? Ngayon, i-connect natin. Kung ikaw ay isang mambabatas, may access kang sa inside info. May negosyo sa parehong industriya.
Hindi mo kailangang maglabas ng memo para makinabang. Automatic advantage na yon, mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit bawal ang ganitong setup. Dahil kahit walang direktang utos, mga kababayan, siyempre bias na yung sistema, pabor sa kanya. Ngayon, yung depensa ni Tiangco doon sa hearing, base raw sa historical data ang import volume. Pero po, kahit anong data pa yan, ang problema po, ang tanong po, hindi lang po quantity, kundi fairness. Kung ang resulta ng data ay mas malaki ang kita ng importer, mas nahirapan yung mga local nating mangingisda, mas tumataas ang presyo sa merkado, then malinaw po, hindi na ito neutral na polisiya. May nakikinabang at hindi po yung publiko ang nagkikinabang, kundi yung kumpanya, tulad ng kumpanyang pagmamayari ng kanyang pamilya. Tama po ang ating analysis. So sa gira, mga kababayan ng mga big fish, lugi po ang publiko. Lumala pa ang issue, mga kababayan, na magbangayan sila Saldico tungkol po sa bilyon-bilyong importasyon. Naalala ninyo yung balitang yon? So habang sila po ay nagtuturuan, naglalabasan po ng issue, nagpapataasan ng impluensya, ang nangyari po sa ground. Mataas pa rin yung presyo ng galunggong. Ira pa rin po yung mga mangingisda. Walang tunay na solusyon. Kapag ang mga nasa may kapangyarihan ang nag-aaway po, mga kababayan, sa negosyo, sigurado pong hindi ang publiko yung panalo. Ngayon, bakit po ito naging conflict of interest? Ganito lang yan po kasimple. Isipin mo na lang na ikaw yung referee sa laro, pero may sarili kang team na kasali. By analogy, mga kababayan, ganun. So kahit anong gawin mo, duda ka na agad sa laban. So ganyan, mga kababayan, yung nangyari dito. Si Tiangco bilang member ng committee na gumagawa ng rules, pamilya niya, major player sa negosyo. Di ba? Papa na. Ganon, mga kababayan. So resulta, hindi patas yung laro simula pa lang. So bakit hindi siya dapat mapagkakatiwalaan? Una, pinagsabay niya yung kapangyarihan at negosyo. Hindi niya iniwasan yung conflict, kundi niyakapan niya. May malinaw po na pattern ng pakinabang. Habang may control sa policy, lumalakas yung negosyo. Then hindi niya prinotektahan yung mga maliliit. Local fishermen yung dapat una. Tama po? Pero importer po yung lumakas. Yun ang malinaw. So, ginamit yung posisyon para sa advantage. Hindi man po direktang sabihin, malinaw yung resulta. Ito yung narrative versus sa reality. Sinasabi niya, mga kababayan, sa paliwanag, data-driven niya. Scientific. Pero yung outcome, malinaw, power-driven. Sa madaling salita, malinaw ito na pananamantala, mga kababayan. So ang mas malaking tanong, yung presyo ng isda. Bakit mataas yung presyo ng galunggong, lalo na po sa Metro Manila? Dahil po, kontrolado ng iilan ang supply. Dahil ang import system po ay napupunta sa malalaking players. Gaya po ng kumpanya ni Toby Tiangco. Dahil po yung polisiya hindi nakafocus sa local production. Yan ang malinaw. At sino yung nasa gitna ng sistemang ito? Malinaw po, si Toby, na may direktang koneksyon, mga kababayan, sa pinakamalaking importer. So ang nangyari po, hindi simpleng policy failure. Ito ay malinaw na abuse of position, conflict of interest, malinaw na paglalagay sa personal gain over public service, mga kababayan. So habang ang mga ordinaryong Filipino ay nagbabayad ng mahal na isda, nahihirapan po sa araw-araw,
umaasa sa patas na sistema. Ang kagaya po ni Toby Chanco na isang congressman, nasa pwesto at nandun sa committee, kumokontrol ng policy, kumokontrol ng supply yung kanyang kumpanya, at siyempre kumikita sa parehong proseso. So, kapag mga kababayan ang gumagawa ng batas ay siya mismong nagkikinabang sa negosyo, hindi na yan matatawag na serbisyo. Ito ay negosyo sa loob ng gobyerno. Kaya sa pagtatanong po ni Terry Ridon, sabi niya kay Tio Laurel, "Can you state for the record who are the owners of the TPJ?" Ridon subsequently asked, "The family of Chancos, Mr. Chair," sabi ni Laurel, Tio Laurel. Congressman Toby Chanco, Ridon asked in a follow-up, "Their family," kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents eh. Sabi po ng DA chief, "You don't find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest galunggong for this round?" Astridon, sabi ni Tio Laurel, "Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting." Kasi matagal na daw, dekada na nasa negosyo, yung pamilya ni Toby Chanco. Lalo na dapat na hindi siya nagmiyembro. Kung may delikadesa siya. Di ba? Lalo dapat na hindi siya nagmiyembro sa committee, aquaculture and fisheries committee. Kasi, yun talaga ang mangyayari. Malinaw. 100 million conflict of interest. Di ba po, mga kababayan? Kaya di dapat ito si Toby Chanco. Wala siyang moral ascendancy na dumaldal ng dumaldal. Kasi hindi man po siya malinis para dumaldal. Tama po? Ayan man na lang mga kababayan yung ating short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.